You never fails me. All my day, I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will let me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out. It's running out today. Your goodness is running out. It's running out today. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out today. Your goodness is running out. It's running out today. Your goodness is running out. It's running out today. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out today. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna say, I'm gonna say, oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna say of the goodness of God. I'm gonna say of the goodness of God. With every breath, for all my days. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw muli sa lahat ng mga nasa ibang bansa na ito ay inaabot po ng tinig na ito. So purihin po ang Panginoon dahil muli tayo po ay sama-sama upang patuloy na tayo ay pumasok in the presence of the living God
At muli ay tatanggap tayo ng mga instruction upang sa papagitan ng mga instruction na ito ay dito natin po i-connect ang ating mga sarili habang tayo po ay naghihintay sa pagdating ng hangganan ng lahat ng bagay. Kaya po napakahalaga na kailangan po natin malaman ng bawat mga katotohanan upang sa bawat desisyon na gagawin natin sa ating patuloy na paglalakbay sa daigdig nito hanggang sa ma-terminate ang ating physical na buhay ay maiwasto po natin ang ating landas at matawid po natin ang daigdig na ito hanggang sa kaharian ng Diyos. Kaya buksan po natin ang ating kaisipan at ihanda po natin ang ating mga sarili, hayaan natin ang katotohanan ang siyang mangibabaw sa ating mga buhay. So, ang ating pong tatalakayin ngayon ay mula sa Luke chapter 24. Okay, verse 46 to 49. And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem, and you are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem, until you be endued with power from on high. Father, thank you for the scripture that you have opened unto us today. Father, we pray, continue, Lord, na alisin lahat ng tabing na ito, Diyos, nakatakip sa lahat ng mga katotohanan na kailangan po naming malaman at hindi lamang malaman, kundi magiging kabahagi ng aming mga buhay, na ito'y magiging tagumpay po namin sa aming patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito hanggang sa pagdating, Panginoon, ng hangganan ng lahat ng bagay. Panginoon, salamat po, even your holy presence and the presence of all your heavenly host na patuloy, Panginoon, na kasama namin, Panginoon, upang lahat ng mga salita na maihayag, Panginoon, Lord God, sa impapawid, ay ito, Diyos, ay may kapangyarihan, may kabuluhan sa bawat mga inaabot ng tinig na ito at magkaroon po, Panginoon Lord God, ng kapangyarihan upang dalhin ang bawat mga kaluluwa, Panginoon, na makakarinig nito, Panginoon Lord God Almighty, sa tamang landas at destiny, Panginoon Lord God, na walang iba kundi yung kaharian, kalangitan, Panginoon. Salamat po, Lord God Almighty, your holy presence, at damitan mo kami ng iyong karunungan, kaalaman ngayon at magpakailanman. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, so, ang ating pong tatalakayin ngayon ay hinggil po sa the real purpose of salvation. So, actually, kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, sa buong mundo po ay ang kanilang minimithi at pinakahihintay ng lahat ay yung kaligtasan. So, hanggang dun lang ang kanila pong minimithi. Pero yung layunin nito ay hindi po kasi ito naipapahayag. Kaya ang mga tao ay kampante na lang sila dahil yung pagpunta ng Panginoon Jesus in the cross of Calvary ay ito ay inassume nila na ito ay sila ay ligtas na. Pero di natin okay. Nanggulo itong okay. So akala nila ay ligtas na sila. Kaya marami ang mga nagpupunta sa mga kapilya, nagpupunta ang mga church goer dahil sa pag-aakala na ito ay sapat na upang sabihin na kapag mamatay sila physically ay sa langit na po sila pupunta. Kaya
Kaya po kailangan malaman po natin na ang kaligtasan ay dinala ng Panginoong Hesus upang magkaroon ng katuparan yung kanyang layunin. Dahil ang kaligtasan po ay ito po yung completely na ma-separate na tayo sa mundo na kung saan si Satan po ay naghahari at tayo po ay 100% na makatawid at makalipat in the kingdom of the Lord Jesus Christ habang tayo po ay nabubuhay physically. Dahil ang kaligtasan ay ito kailangan maganap po bago ang kamatayang physical upang tayo po ay ma-justify na tayo ay kabahagi sa kalangitan. So kung titingnan po natin, at ang sabi ng Panginoon na siya po, nung siya ay na buhay mula sa mga patay, ang sabi po niya sa kanyang mga bayan na, and he said unto them, those it is written, and behold, Christ is to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem, and you are witnesses of these things. So meron pong dahilan na yung kanyang pagkabuhay at yung pag-akyat sa kalangitan dahil ito ay maglalaho na sa mga mata ng kanyang mga bayan, sa kanyang mga disipulos, yung kanyang physical na katauhan. Maglalaho na, di na nila makikita kailanman yung physical na kanyang katauhan at aakyat na sa langit. Kaya ang sabi niya na you are witnesses of these things. Kaya ito po, kaya sabi ng doon sa Mark, sabi niya, preach the gospel to all nation. Pero meron po siyang sinabi rito, but ang sabi niya, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. So ibig pong sabihin na yung pong layunin kung bakit dinala ng Panginoong Hesus ang kaligtasan ay upang meron pong magdadala sa kanyang ibanghelyo. Ibanghelyo na ito po yung word of truth. Hindi, yung ebanghelyo ay hindi po ito yung scripture o yung written word, kundi ito po yung naiukit na epistles ni Kristo sa bawat buhay ng kanyang bayan o sino pa man papasok sa kanyang kaharian. Kaya nga bago mangyari ito, ang sabi ng Panginoon, after na siya po ay nung pumunta na in the cross of Calvary, at ang sabi niya, it is finished. So, ibig pong sabihin na through the blood of Christ ay naabulis yung batas. Nang sabi doon sa Ephesians chapter 2, that He abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained ordinances. So, ibig pong sabihin na nung bakit naabulis? Dahil siya po yung nagdala, sa katuparan, yung batas na ito'y nilabag ng kanyang bayan. Kaya kinakailangan na bago itong mga bayan ng Diyos, itong kanyang mga disipulos, ay magiging witness, ay kinakailangan dadaan sila sa regeneration. Dadaan sila sa regeneration. So, kung titingnan po natin na
nung sinabi ng Panginoon, it is finished, ibig pong sabihin na yung batas na nilabag ng kanyang mga bayan, batas at mga propetas, the law and the prophets, ay na-establish na-fulfill ng Panginoong Hesus in behalf ng Israel. So, ibig pong sabihin na nung na-establish na niya, na-fulfill na niya, dito na po na-abolish. So, kaya itong mga bayan ng Diyos ay nakalaya sila mula sa sumpa ng batas. Na ito'y binabanggit ni Pablo doon sa Galatians chapter 3, nang sabi niya, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hung on a tree. So sila po ay nakalaya na doon sa sumpa ng batas. Kaya sila ay nakahanda na makapasok doon sa the day of regeneration. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon na maghintay kayo doon sa upper room, sabi niya, at tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ito po yung dahilan kung bakit kinakailangan na dalhin ng Panginoon ang kaligtasan sa lahat upang to stand as a witness unto Christ. Yun po yung dahilan. Kaya makikita po ninyo na nung napalaya sila doon sa sumpa ng batas, ay nandun na po na karapat-dapat na sila napapasok sa day of regeneration. Kaya nga, sabi nila na doon sa kanilang pagpasok, ang sabi ni Pedro doon sa Acts chapter 2 verse 38, na ang sabi niya, magsisi kayo, repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins. Ibig sabihin, kung nagkasalaman sila, ito ay sa kanilang pagsisisi ay papasok na sila sa day of regeneration. Kaya makikita po ninyo nung nung bumaba ang Panginoong Hesus bilang si Kristo, ay dito na po nakapag-entron ang Panginoon sa kanilang mga buhay upang dalhin na yung sinabi rito na pangako na sabi ng Panginoon na maghintay sila. Sabi niya, behold, I send the promise of my Father upon you. So yung promise na sinasabi ay ito yung pangako ng Diyos kay Abraham, na ito yung spirit of promise na kinakailangan ito ay madala ng Panginoon sa bawat kanyang mga bayan at sa mga tao pa na ito ay susuko sa Kanya. So dito, ang sabi niya, I send the promise of my Father upon you, but tarry, maghintay kayo. Dahil in Jerusalem, sabi niya, until you be endued with power from on high. Ito na po yung kapangyarihan na yung nadala ng Panginoon, yung pangako, upang ito na yung mag-regenerate sa kanyang bayan. Ibig pong sabihin na dito na po, muli ay mag-uumpisa na po yung bagong buhay sa kanila, bagong panimula ng buhay. Dahil nung sinabi ng Panginoon na it is finished, doon na po na-abolish yung batas, yung batas na binigay ng Diyos kay Moses, dahil dito sa pagpunta ng Panginoong Jesus in the cross of Calvary, gaya ng sinabi niya sa Romans chapter 10 that Christ is the end of the law, ibig pong sabihin, dito na ay papasok na ang kanyang bayan sa bagong covenant, a better covenant, na ito yung magre-regenerate sa kanila. So ito yung dispensation of
grace. So, wala na po yung dispensation of promise, of dispensation of law. Mapapalitan na. So, ito na po yung bagong dispensation na ibinukas ng Panginoong Jesus doon sa kanyang pagpunta in the cross of Calvary. Kaya doon sa dispensation of grace, hindi na po yung righteousness of the law, kundi ito na po yung pong yung full operation of the Spirit of God. Kaya makikita po ninyo na ang sabi ng Panginoon, maghintay kayo. Kaya maging sa atin bilang Gentile by nature, ay yung proseso, kinakailangan natin na dumaan sa proseso. Oo, andyan yung Biblia. Binabasa yung Biblia. Pero tandaan natin na sinasabi, maging ang maraming mga papastor, that we are not under the law, but we are under grace. At totoo po yun. Pero ang problema, ano ang itinuturo? Hindi po yung grace, kundi ang itinuturo is the Scripture, which is the law. Kaya yun yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 2 verse 14, na doon sa pagtuturo po doon sa batas about the Scripture, ay sinasabi niya na itong mga hintil, sabi niya na hindi sa kanila ang batas, sabi niya, ngunit ginagawa nila ang mga bagay na nilalaman ng batas kahit hindi sa kanila ang batas, kundi batas para sa kanilang sarili. Kaya makikita po ninyo kung bakit sinabi po na Pablo sa mga taga-Roma, dahil kung tingnan po natin yung centurion in Acts chapter 10, yung official ng Roma. Actually, ito ay devout man, sabi doon, and God-fearing. Pero, yung kanyang pag-aaral ng batas sa ilalim ng pagtuturo ng mga Pariseo at mga Eskribas, ay kung ano yung kanyang napag-aralan, kung ano yung tama, yun ang inilalaban niya. Kung mali, mali. Yung tama ay tama. At itong taong ito, ay kung lalabas sa kanilang bahay, ay nagbibigay pa ng limos sa kanyang mga madadaanan. Pero, araw-araw nananalangin, oras-oras, kaya dumating yung kanyang ginagawa. As ang sabi ng Biblia, as a memorial, doon sa kanyang ginagawa sa harapan ng Diyos. Kaya lamang, walang magawa ang Diyos sa kanya. Dahil, yung sinabi ni Pablo, na yung batas na kanilang pinag-aralan, ay it is a law for themselves. Kaya kulang. Kaya nagpadala nagsugo ng anghel ang Panginoon na pupunta kay centurion upang sabihan na magpadala ng tao doon sa Joppa upang tawagin si Simon Peter na nanduroon. Actually, si Simon Peter, gaya sinasabi ko, he is unlearned concerning theological tradition. Ibig sabihin, walang pinag-aralan. Pero itong centurion talagang malalim ang kanyang nalaman hinggil po doon sa batas na itinuturo ng mga Pariseo at mga Eskribas. Kaya tinawag siya dahil ang sabi ng anghel sa kanya, natawagin mo siya dahil siya yung magsasabi ng salita na ikaliligtas mo at ikaliligtas ng buong sambahayan mo. Kaya makikita po ninyo, hindi siya pwedeng tumayo as a witness or being a servant of God. Dahil lahat ng mga maniniwala sa Kanya, lahat ng susunod sa Kanya, ay hindi rin makakapunta sa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon, unless you surpasses the righteousness of the Pharisees, the same you cannot enter the kingdom of God. So sa impyerno pa rin, kahit na
magiging Bible scholar pa siya. Kahit na lahat ng mga katotohanan concerning yung batas na ito ay nalaman po niya, still, hindi po aabot yung standard na kanyang napag-alaman para makamtan niya ang kaligtasan. So makita niyo, kaya kung minsan, merong sabi na ipanalangin ang ating bansa, na tulungan ang presidente ng Panginoon ng ganito. Alam niyo po, hindi ko alam kung susunod ako hindi dahil paano ko ipapanalangin ang ating bansa? Paano ko ipapanalangin ang presidente? Hindi pa na-establish yung kanilang connection sa Diyos. Dahil, paano nila makikilala ang buhay na Diyos? Ang mga naglipa na sa daigdig na ito ay yung may taglay na turo na ito'y katulad sa napag-alaman ng senturyon. Kaya ang panalangin ko ay sana itong mga lahat ng mga tumatayong mga papastor, mga bishop o ano paman ay kailangan mabuksan ng kanilang mga isipan at sumuko sila sa Panginoon. Yun na lang ipinapanalangin ko at sana'y matagpuan nila yung pangako. Dahil makikita po ninyo, ang sabi rito, I send the promise of my Father. At ang sabi po ng Galatians, na ang sabi po niya rito, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So, ibig kong sabihin, na kahit anong gawin po natin, kahit na maglumuhod tayo sa paglilingkod o pagpapahayag, pagpapaabot ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao, hanggat hindi natin natatagpuan at natanggap itong promise of the Spirit, the Spirit of promise, ay wala pa rin. Dahil dito po lamang natin makikita at makakamtan yung ganap na kaligtasan kapag natanggap na po natin the Spirit of promise. Na yun yung sinasabi ni Pablo doon sa Ephesians chapter 1, nang sabi po niya, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. So dito palang mag-uumpisa yung pag-uumpisa ng bagong buhay ng tao, lalo't higit sa ating mga Gentile by nature, na kung mayroon ka mang nabasa, lahat ng scripture, nabasa mo ang buong Biblia, ay hindi po sasapat yun, katulad ng senturyon, na hindi niya nakamtan yung kaligtasan, nung kung hindi pumunta si Simon Peter para siya yung magsabi ng salita na ikaliligtas niya at kanyang buong sambahayan. Kaya kung mamatay yung senturyon, at lahat ng mga tagasunod niya, sa impyerno pa rin pupunta. Dahil maliwanag po ng sabi ng Panginoon na unless you surpasses the righteousness of the Pharisees, the same you cannot enter the kingdom of God. And the righteousness of the Pharisees is the righteousness of the law. At yun po yung hawak-hawak ng senturyon. Yun na rin yung mga taglay-taglay ng lahat ng mga papastor at mga bishop at lahat ng mga nangangaral hinggil sa banal na kasulatan. Kaya po, hindi po naganap yung layunin ng kaligtasan. Dahil ang tunay na layunin ng kaligtasan, kung titingnan po natin, ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Epesos, umpisahan ko dito sa 11,
Wherefore remember that you being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise. The covenant of promise is the promise. This is the better covenant that the promise of God to Abraham na ito'y hinggil sa kanya, sa Panginoong Yesus, na siya yung magdadala nito, which is the Spirit of promise. Having no hope and without God in the world. At ang sabi dito, but now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For He is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of partition between us. Ito na, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained or in ordinances. So ibig pong sabihin, nabigyan tayo ng kalayaan. Ang tawag dito ay divine amnesty, para wala na pong hadlang sa ating pagdidesisyon na humakbang tungo sa presensya ng buhay na Kristo upang tanggapin yung pong tatak or the seal of the Spirit of promise, na ito po yung pag-uumpisa ng bagong buhay. Hindi po yung pagbabasa mo lang ng Biblia. Maganda magbasa ka ng Biblia, pero siguraduhin mo na matagpuan mo the risen Christ, and pagkatapos na matagpuan mo at isinuko mo ang iyong buhay, then siya ay mag-i-enthrone sa iyo at dadalhin the Spirit of promise sa buhay mo. Kaya nga, pagka natagpuan mo the risen Christ, doon sa Galatians, you are no longer under the law or the scripture. So hindi ka na nasa ilalim ng tagapagturo. Hindi ka na nasa ilalim ng batas. Graduate ka na sa Biblia dahil nung natagpuan mo the risen Christ, iba na yung dadalhin mo, which is the gospel of Christ. Yun po yung engraved sa bawat puso po natin, the epistles of Christ. It is the word of truth. Pagka sinabing word of truth, hindi po ito hearsay, na binabasa mo yung scripture, sasabihin mo, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero ikaw ay wala ka namang pag-ibig. Dahil kapag nasaktan ka, ay iiwanan mo yung nakasakit sa iyo. Hindi po ganon. Kaya makikita po ninyo na yung word of truth ay ito po yung salita na totoo, na ito'y pinapatunayan po natin as a witness unto Christ. So, ano ba yung witness? Ito yung reason kung bakit kailangan natin dalhin ng Diyos yung kaligtasan sa atin. Yung pagiging witness, nung nandito pa ang Panginoong Yesus, maliwanag po na sinasabi niya sa kanyang bayan in John chapter 5 verse 39, na ang sabi po niya na sinasaliksik ninyo ang kasulatan. Ibig sabihin, the Torah book, na ito ay pinagpupunyagihan ng mga papastor na pag-aralan, yung Hebrew Bible. Sabi niya, sinasaliksik ninyo ang kasulatan dahil dito naniniwala kayo na may buhay kayo na walang hanggan. John chapter 5 verse 39. At totoo, sabi niya, dahil ito yung nagpapatunay sa akin. It testify on me. Doon sa verse 40, ang sabi niya, pero di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So ibig pong sabihin na natili sila, kaharap nila, yung may script doon sa binabasa nila, pero hindi nila ibinaling yung kanilang atensyon para pupunta sila kay Jesus para makamtan nila ang tunay na buhay. Nanatili sila doon sa kanilang pag-aaral, na kagaya nung centurion, na doon din nakabatay kung paano siya namumuhay at tumatawag sa Diyos, ngunit sabi ng Panginoon, hindi pa sila ligtas.
Dahil si Pedro ang siyang magsasabi ng salita na ikaliligtas niya at sa buong sambahayan niya yung tao na walang pinag-aralan. Dahil siya yung nagwi-witness na yung sinasabi niya ay yun din yung buhay niya. Kaya nga tinawag po tayo, bakit? Dahil siya yung may script. Alam niyo po, kapag mag-witness kayo sa isang bagay, sa korte, hindi ka pwedeng pupunta doon sa husgado na di ka dadaan sa piskalya. Doon sa piskal, ay tatanungin lahat yung mga nakita mo, kung ano yung bagay na nalaman mo. Igagawan ka ng script. Kaya scripture ang tawag doon, script. At kapag natapos yung script mo, at nakita yung piskal na may probable cause, dadalhin niya sa husgado. At kung natanggap yung tagahatol, yung hukom, yung script mo, at wala ka doon, hindi niya tatanggapin yon. Dahil kung binasa niya yon, sabi-sabi lang sa kanya yun, hearsay lang ang tawag doon. Kaya, kailangan, yung pong may script, ay kinakailangan, magwi-witness, tatayo siya sa witness, sa doon sa husgado. At isasalarawan niya lahat ng mga naisulat doon. At titingnan kung totoo o hindi, kung nagsisinungaling o hindi. At kung napatunayan na totoo lahat yon, doon po, kinukonsider na yung script ay totoo. So dapat ang Panginoon ang tatayo. Bilang siya yung may script, ang sabi niya, ito yung nagpapatunay sa akin. Kaya yung mga pinag-aralan ng mga Pharisees at mga eskribas, hinggil dito sa script na ito, ay nakita ng Panginoong Hesus na mali yung kanila pong pagdadala. Kaya nung ipahayag ng Panginoon yung totoong kahulugan ng kanilang binabasa, na ito ay taliwas doon sa kanilang ibinangon na tradisyon, ay nagalit sila kay Jesus. Kaya wala siyang magawa, kundi kailangan pumunta doon sa cross para sa buong mundo. Pero sino na ang tatayo? Kaya sabi niya, you shall be witnesses unto me. Dahil yung kanyang pagpunta, ang sabi rito sa Ephesians chapter 2, nang sabi niya, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Na yung kanyang pag-abolis sa batas upang makalaya ang kanyang bayan sa sumpa ng batas, at yung mga hintil ay yung through his flesh ay inabolish niya the enmity, the law of the flesh ay malaya na rin. Kaya lang magkaiba yung Hudyo at saka yung hintil, dahil yung Hudyo kailangan magsisi sila, pero tayo kinakailangan sumuko tayo kay Jesus. Sa standard ng tao, kung ano yung nagbabasa, ganun na lang i-apply. At sabi niya rito, to make in himself of twain one new man. So, ibig pong sabihin, na yung kanyang pagpunta in the cross, ay kinakailangan, maibangon niya yung katuparan ng sinabi sa Isaiah chapter 9, na ang bata ay ipinanganak at ang gobyerno ay nailagay sa kanyang balikat. So ito na po yung katuparan. Dahil yung kanya pong
ino-organize, tinawag ng mga tao na pinagkalooban ng kaligtasan, ay ito ay ginagawa niyang maging isa. Dahil lahat ng mga papasok in the presence of the risen Christ and dwell in His presence, ay ito po ay maging isa. Bubuuin na lahat yung iisang tao na that is the person of Christ to stand doon sa husgado na magwi-witness. Pero hindi na po yung scripture ang ibabasa doon, kundi doon lang nila titingnan. Pero dito sa pagtayo, dito na natin ipapakita dahil sabi ng Panginoon na yun yung nagte-testify sa Kanya, so tayo na rin yung mag-testify para sa Kanya. Sabi niya, ang sabi niya, you shall receive power when the Holy Spirit shall come, and you shall be witnesses unto me. Yung witnesses unto me, hindi yung babasahin mo yung Biblia at ibabasa mo kung anong nakita mo na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ituturo mo. Pero wala ka naman sa iyo yung pag-ibig, puro galit at puro puot yung nasa iyong kalooban. Kaya kung sinabi mo nga Diyos, hearsay lang ang tawag doon. Sabi-sabi, walang kabuluhan. Kaya yun yung dahilan na dinala niya ang kaligtasan upang lahat ay tatayo na bubuo sa isang tao, which is the body of Christ, a person of Jesus Christ being the head, upang tatayo as a witness in this world. Yun po yung dahilan. The main reason upang lahat sana ng mga tao sa buong mundo ay ma-rescue. Kaso lang ng ibabaw, yung pong tradition ng mga elders na ito'y inumpisahan ng mga Pharisees doon pa 350 years before the birth of Christ, ay inumpisahan na nila yung mga Pariseo and mga Escribas, mga Sanhedrin. At ito yung ipinagpatuloy. Ipinagpatuloy nila na dinala rin ni Martin Luther. At ito rin yung lumaganap sa buong mundo hanggang ngayon. At ito yung ipinagmamalaki ng marami. Kaya nga, nung tumawag, dinala ng Panginoon ang kaligtasan sa atin, ay upang, ang sabi niya doon sa Acts chapter 2, that in the last days, I will pour out of my spirit to all men, sabi niya, your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And even to my servants, sabi niya, I will pour out of my spirit, my servant and my handmaiden. So ibig pong sabihin na tayo po yung tinutukoy doon bilang Gentile by nature, na tayo yung kanyang servant. Ibig sabihin, siya yung magpapakilos sa atin. Siya yung magdedeman sa atin kung ano ang gagawin natin. Kaya nga dinala ang kaligtasan para siya na yung maghari. Siya yung tinig, tayo yung sumusunod, kaya pananampalataya. Pero anong nangyari ngayon? Baliktad. Dahil tao na ang nagpapakilos sa Panginoon. Tao na ang nagdadala. Nag-uutos sa Panginoon kung ano ang gagawin niya. Na kahit yung tao na di pa nakakilala, hindi pa nagkaroon ng seal of the Spirit of Promise, wala pang na-establish na kanilang connection sa Diyos, ay pinapanalangin. Hindi po. Kailangan sa lahat ng mga taong ito, kahit sa presidente at lahat ng gobyerno, ay maipakilala the risen Christ. At hindi doon sa written Christ. Hindi po pwede na hearsay. Yun po yung
layunin ng kaligtasan. Dahil yung pong pagdadala natin as a witness unto Christ, tayo ngayon ay nagpapahayag that we are now the legitimate citizen in the kingdom of Jesus Christ. Kaya nga, kung babasahin po natin doon sa Korinto, na nung ibigay ang Espiritu Santo, ang sabi po ng banal na kasulatan, sabi, which things also we speak. Sabi niya, mga bagay na ating sasabihin, hindi mga salita na ito'y itinuro ng karunungan ng tao. Ngunit sabi niya, ito ay itinuro ng Espiritu Santo, comparing spiritual things with the spiritual. So ibig pong sabihin na lahat na papasok in the kingdom, yung pong mga binibigkas natin ay ito yung nakaka-edify sa bawat mga tao in order na malaman nila at makilala ang buhay na Diyos. So ang mga pinag-uusapan dito ay yung mga katotohanan. Spiritual to spiritual. Anong nangyayari? Sabi, nabasa nila ang banal na kasulatan. Sabi, spiritual na raw sila. Pero inuutusan ng Panginoon kung ano ang gagawin. Hindi po ganon. Dahil ang ating Panginoon, He is all-knowing God. Kaya makita niyo ang Panginoon kung paano nanalangin sa Ama. Nung bago siya pupunta in the cross of Calvary, talagang nanalangin siya. Ang sabi niya, kung maaari sana Ama, na itong kopa na ito ay lalampas sa akin. Pero hindi po sa kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang magaganap. Makita po ninyo, kung di ka pa nagkaroon ng kaligtasan, ikaw ang nag-uutos ng Diyos para gawin kung ano yung gusto mo. Kung gawin ang nais mo. Pero nasabi mo na ba? Nasabi mo na ba na ang kalooban mo, Panginoon, ang magaganap? Oo, sinasabi mo, Panginoon, wala na akong ganito, kulang ako na ganito. Sana magkaroon ako ng ganito, pero hindi yung kalooban ko, Panginoon, kundi ang kalooban mo ang maganap. Ituturo na, kung humingi ka sa Panginoon, sabi, humingi ka ng, huwag na yung maliit, kung hingi ka ng piso, humingi ka na ng bilyon. Ano ba naman? Kaya nga sinasabi ko na ang tanging na ialay natin sa Panginoon ay yung pagmamahal natin sa Kanya. That is affection ang tawag doon. Dahil yung pag-ibig, siya yung may author. Dahil yung pag-ibig, ito yung kapangyarihan ng Diyos para pag-isahin ang lahat. Na ito ay tatayo bilang iisang tao. May iisa na may iisang salita, yung pag-ibig niya. Pero ngayon, ang dami-daming mga iba-ibang mga panukala, iba-ibang mga programa, at sasabihin iba-ibang katawagan natin. Hindi po. Lahat tayo ay tinawag to be a witness unto Christ. Kaya dinala niya yung salvation. Yun po yung dahilan. Yun po yung layunin kung bakit dinala ang Panginoon ang kaligtasan sa kanyang bayan at maging sa atin bilang Gentile by nature. Kaya nga lang kung pag-ibig at pagmamahal, kasi wala tayong pag-ibig eh. Dahil naipanganak tayo under the kingdom of Satan. At si Satan di niya alam ang tunay, ang salitang pag-ibig. Ang alam niya pagmamahal.
Dahil yung pagmamahal nabubura. Kaya nga ang kalakip ng pagpasok mo sa Panginoon ay yung pong pagmamahal mo sa Kanya ng lubos, plus yung sabi niya na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is a deep respect, a reverence to God. Ibig sabihin, andun yung respeto mo sa Kanya. Pero paano mo sasabihin na may respeto ka? Bagamat mahal mo ang Diyos. Pero inuutusan mo kung ano yung gagawin niya, na parang ikaw ang nakakaalam kung anong kailangan mo. Kaya nga pwede mong mahalin ang Diyos, pero wala kang respeto. Kasi yung pagtawag ng Diyos sa atin, ng Panginoon, ay yung pagpasok natin in His kingdom, siya po yung magdadala sa atin. Siya po yung magpapakilos sa atin. In Him we live and move and have our being. Hindi naman lingid sa buong mundo that Jesus Christ is the omnipresent God. He is the all-knowing God. Omniscient God. Alam niya ang lahat ng bagay. Pagkatapos tayo ay mag-uutos dahil kailangan natin. Tayo yung mga tao na hindi connected sa Kanya. Ang kailangan lang natin na matrabaho ay yung ma-establish our connection to God through Christ. At ang mga tanda na tayo po ay connected to God ay yung pong tatak, the sealed of the Spirit of promise. Ito yung sinasabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If any man is in Christ, he is a new creature. All things has passed away and new things has come. A start of a new beginning. Dahil kahit nabasahin mo yung Biblia, kung di mo natagpuan the risen Christ, at kahit natagpuan mo kung hindi mo isinuko ang iyong buo mong pagkatao, na yung pagmamahal mo ay kalahati sa mundong pinanggalingan mo at kalahati rin sa Kanya wala rin kahalaga. Dahil since na tayo po yung pinanganak in the kingdom of Satan, 100% na kung pumasok ka doon, iwanan mo lahat ang iyong napag-alaman, ng iyong kaisipan, ng iyong kultura, ng iyong pag-uugali sa mundo na iyong pinanggalingan at papasok ka empty vessel. Wala kang kalaman-laman na papasok and Jesus Christ is the going to fill you with your emptiness. Siya yung pupuno sa iyo ng katotohanan. Oo, buong mundo. Maraming nagmamahal sa Diyos pero walang respeto. Pasensya na po, pero yun po yung totoo. Kaya kung sabi ng Panginoon na ito ang gawin mo, punta ka doon, punta ka, kung ano yung sinasabi sa iyo gagawin mo, because that is the passion of Christ. Kaya tayo nag-witness kapag sinabi mo na Jesus Christ ay siya ay pag-ibig, ibig sabihin sa iyo mararamdaman yung pag-ibig, hindi yung bibig mo. That is the way to na mag-witness po tayo. Wala na po yung sympathy, but love. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, maliwanag po na ito na po yung katuparan ng layunin ng Diyos. Na ang sabi ni Pablo, for through Him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God.
So, ibig sabihin, ito pa rin yung nilayon kung bakit niya nilikha ang tao nung kaya nilagyan niya ng kanyang espiritu upang lahat ng mga ipanganak na mga tao sana in paradise ay mabubuo sila maging isa lahat at hindi nagkakawatak-watak. May isang salita at may isang buo silang iisa. In whom all the building fitly framed together growth onto a holy temple in the Lord. So, ibig pong sabihin na tayo po ay kanyang pinagsama-sama, maging isa, through His blood. Upang dito tayo lumago bilang banal na templo ng Diyos, ng Panginoon. Na yung sasabihin mo na magpapatuloy naman kami at magtatayo kami ng gawain. Kaninong gawain? Papainan mo yung mga tao dahil sa karunungan mo? Papainan mo yung tao dahil sa kayamanan o ano paman? Mali po yun. Dahil hindi po tinawag ng Diyos ang mga hintil sa ganong pong aspeto. Kundi tinawag ang Diyos tayo at ibinukas ang pintuan upang sama-sama tayo, sabay-sabay na papasok in His kingdom. Surrendering ourselves unto Him at mabubuo tayo maging isa in His presence at dito tayo mabubuo upang dito tayo lalago bilang banal na templo ng Diyos. In whom you also are builded together for a habitation of God through the Spirit. So, dito na magiging habitation na ang tao. Ang lahat ng tao na ito ay pumasok na nagkaroon ng tatak. At sabihin ko po sa inyo na ang tanging tanda and proof that na ikaw ay kabahaging the kingdom of God is the seal of the Spirit of promise, which is the promise of God to Abraham. Yun po. Kaya dito, hindi na po pagmamahal, kundi pag-ibig na po. Kaya kung minsan sinasanay tayo, yung sinusubok tayo ng Diyos, kung may pag-ibig na tayo o wala. Pero kung madali ka pa rin magalit at itatwa mo ang iyong kapatid, wala pang pag-ibig. Kaya yun po mga minamahal na mga kapatid ang dahilan. Kaya hindi po yung pinaka-major na mga bagay na ay yung kaligtasan na dinala sa atin, kundi yung kaligtasan ay ito ay upang tayo ay tatayo as a witness unto Christ na mabubuo bilang isa. Kasi kung hindi tayo makaligtas, hawak tayo ng demonyo, paano tayo mabubuo? Kaya makikita nyo, nagkakawatak-watak, merong iba-ibang pangalan, yung mga organisasyon, at sasabihin iisa tayo, hindi naman iisa. So yun po yung ibig pong sabihin. Kaya po, inuulit ko po mga minamahal na mga kapatid, maaring sabihin natin, Pastor, wala akong magagawa. Meron. Dahil kung kahit na di ka makapagsalita, yung aksyon mo ay aksyon na ikaw ay dinadala ng pag-ibig ng Diyos, ay sapat-sapat na yan, na ito ay iyong pag-witness unto Him. Let's say, kung ikaw ay sinaktan at ngumiti ka, that is, yun po ay pag-witness. Dahil ang Panginoon, tingnan nyo, nung dinuduraan siya, sinisipa, pero nag-retaliate ba? Hindi. Nanahimik lang. Dahil alam niya yung mga taong gumagawa ay biktima lamang sila. Sila ay instrumento ng kadiliman para gawin yun. Kaya huwag tayong magpagamit sa Diyos ng kadiliman kay Satan. Supilin natin yon at kaya na natin supilin dahil meron na tayong pag-ibig kung tayo ay natanggap natin the seal of the Spirit of promise.
Kaya masasabi ko lang, mga kapatid, ay kung matulog kayo o kung saan man kayo naroroon, kausapin nyo ang Panginoon. He is an omnipresent God. At isuko nyo ang buong pagkatao ninyo. Kung meron man kayong napag-aralan at nalaman sa iba't ibang mga grupo, saan pa man, ibaba nyo muna yon. Alisin nyo muna, isuko nyo ang sarili ninyo. Sabihin ninyo sa Panginoon, hindi kita kilala, Panginoon, pero gusto kitang makilala, kaya ito ako. Susuko ako sa iyo. Gamitin mo ako bilang iyong tabernakulo, a dwelling place of your presence here on planet Earth. At bilang ako yung katawan mo, ako ay tatayo as a witness unto you. Makikita yung simbolo, yung pagkatauhan mo, yung tunay na kahulugan ng pag-ibig, yung tunay na kahulugan ng katotohanan. Kaya yun po ang ibig kong sabihin. Kaya mga minamahal na mga kapatid, panahon na upang magising po tayong lahat. Ito po ay pinapaipahayag ng Panginoon, bagamat hindi po maganda ang mga boses ko o maayos yung mga pagpapahayag na di katulad yung mga marurunong na talagang na-arrange na iyon, pero ang sabi ng Panginoon na ang Diyos ay nalulugod sa kamangmangan ng pagkakahayag ng kaligtasan. Hindi po doon sa kaayusan, kundi yung instruction na kailangan po natin na matanggap, na kung ito'y trabahuin natin, magkakaroon po ng katuparan sa bawat buhay po ninyo. Kaya yun lamang po, at mahal ko po kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Father, thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord God Almighty, sa katotohanan na ito. I pray na lahat, Panginoon, ay magkaroon po ng kanilang tamang desisyon na isuko ang bawat sarili nila in your holy presence, O God. I pray that everyone, Lord, na inabot ng tinig at aabutin pa ng kanilang mga buhay, I pray, Lord God Almighty, na ito ay makamtan nila the seal of the Spirit of promise, na ito, Diyos, ang selyo in the day of our redemption. Father, we thank you, we give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen.